Mga kaibigan, ang topic po natin ngayon ay about sa anxiety. Ang problemang ito, kalimitan o madalas na nararanasan ng mga taong meron ng karamdaman. Ito yung sinasabi ko sa nakaraang vlog na mahirap na sakit dahil trigger sa sakit na to yung mga sakit natin. Katulad ko, meron akong GERD. Yung GERD na sakit ko, siya ang nag-trigger kung bakit lumabas yung anxiety na naging problema ko rin. Ang mahirap dito, parang pakiramdam natin sa sakit natin sa ating kalusugan, lumalala, nagkakaroon ng side effect, nagkakaroon ng komplikasyon, side effect ng mga dapat iniinom natin, komplikasyon ng ating naunang sakit. Ito yung kung bakit ang dami natin kino-complain na nararanasan at nararamdaman. Ang sakit kasing ito, sinasabi ng siyensya na nagmumula sa ulo hanggang sa paa. Ibig sabihin lahat ng himay-himay ng ating katawan, posible na maranasan natin o maramdaman natin yung bawat atake nito. Kapagka nanlagas yung buhok natin, yung pangangati ng ulo natin, may masamang reaksyon para sa tao na may sakit na anxiety. Masakit yung kuko natin sa talampakan, sa lahat ng daliri, nagkaroon ng kaunting problema, nagkaroon ng ingrown, mga ganun, mga simpleng sakit lang. Magbibigay na ito o magdudulot na ito ng pagkapanik ng ating katawan at mas mabigat na karanasan sa simpleng pangyayari na ganun kalakas yung reaksyon ng ating kaisipan, ng ating utak, bibigay agad ng medyo maling mensahe para sa ibang parte ng ating katawan. Yun yung anxiety. Yun yung kadalasan na sinasabi ko sa mga vlog ko nung una na hunyang sakit. Bakit hunyango? Kasi nga hindi totoo yung mensaheng pinararating ng ating utak sa mga parte ng ating katawan dahil lang doon sa takot. Ito yung takot. Takot na kalimitan lahat ng tao meron ito. Ang nagiging problema lang sa mga taong may sakit na anxiety, hindi na agad-agad nagre-recover. Ibig sabihin, hindi siya nagre-relax. Di ba normal naman sa ating lahat yung magulat ka, matakot ka, pero madali nating makontrol, bumabalik sa normal. Halimbawa, nagulat ka, pagkagulat mo, yun lang, tapos na. Ang may anxiety, pag ginulat mo, nagpa-panic attack siya. Kumabog yung dibdib niya, mayroong nasa-sense sa katawan ng isang taong may anxiety na parang hirap, sakit. Simpleng gulat lang yon mga kaibigan ha. Kapag ginulat mo, may tuloy-tuloy na mararanasan. Parang sign din ng anxiety yung mabilis magulat. Saka yung laging yung hindi conscious, yung laging balisa. Kapag ka may hinihintay, karanasan ko din to kaya sinasabi ko, habang may hinihintay, maya titingin sa oras, yung balisa siya, parang baka na-late na siya, yung ganun, o baka hindi na dumating kausap niya kasi baka nagkaroon siya ng problema, kaya yung parang nag-aalala. Yun yung isang part ng taong may anxiety na mahirap. Tapos, yung pagbiyahe-biyahe niya, nag-aalala siya, kasi kalimitan sa may anxiety o yung lumalabas yung anxiety, yung sakit na. Kaya,
nahihirapan na yung isang tao na may anxiety na lumabas, magbiyahe, kasi laging iniisip niya baka atakihin siya nung sakit na meron siya. Maraming sign and symptoms ng anxiety puwede niyong buksan sa, sa Google. Makikita niyo do'n kung ano yung mga, senyales at saka sintomas ng isang taong may anxiety at, mapapansin niyo do'n na may kaparehas kayo at yun, madali namang maayos yung anxiety, mga kaibigan. Unang-una, kailangan mong dahil siyempre kalituhan ito ng bawat isa na may ganitong kondisyon. Kailangan mo magpakonsulta sa mga doktor, lalo na sa psychiatrist kung, masyado kang nahihirapan. Pero yung kondisyon na nagkaroon ako nito, dahil sabi ko nga hindi ko din alam na meron pala ako nito. Dahil nga ang alam ko, strong ako, matapang ako, hindi ako natatakot. Pero deep inside, may anxiety pala ako. Kaya sabi ko nga maraming hindi nakakaalam na may anxiety siya. Ang nag-discover nito yung doktor ko sa aking GERD. At doon siya nag-focus kasi nga ang daming complain about sa GERD na kung susuriin, napakalayo na sa sakit. Hindi na siya apart nung sakit na GERD kasi kung saan bahagi na ng katawan ko nagko-complain ako. Dapat kasi i-correct yung anxiety kasi na siya hindi na totoo yung nararamdaman natin. Maluluto lang tayo sa gamot na iniinom natin kasi akala natin may problema pa rin tayo dun sa sakit na meron tayo. Yun pala, takot na lang yung nararanasan natin. Kaya ma-overdose tayo dun sa gamot, magkakaroon na siya ng side effect para sa atin at magiging dahilan na to, ito na yung magiging dahilan kung bakit magkakaroon tayo ng mga komplikasyon. At yun nga sinasabi ko, synthetic medicine to. Synthetic medicine to, may malaking ambag ito sa ibang pagkasira ng organ at saka ibang parte ng ating mga katawan. Pagkasira ng ating immune system. Kaya mahirap talaga ang maluto sa gamot. Kaya nga mas sinasuggest ko na prevention. Yun nga lang, mas maganda talaga mag-preventive lifestyle kapag ka wala pa ni isang sakit, kapag ka bata ka pa, kapag ka kondisyon ka pa. Kaso hindi ito nangyayari. Kaya nga, sinasuggest ko to sa mga nanonood sa akin na yung mga anak nyo, yung mga bata sa pamilya nyo, ingatan nyo. Maaga pa lang mag-prevent na para hindi nila maranasan yung nararanasan nating hirap. Tayo naman na may mga sakit, okay din ang prevention para lang mapigilan yung mga ibang komplikasyon. Kasi kung mapipigilan mo yung sakit na nararamdaman natin as a natural remedy, mababawasan yung kasi lalakas yung resistensya natin, mababawasan yung atake ng sakit na meron tayo. Pero andun pa rin yung sakit ha. Kapag pinabayaan lang natin sa mga ginagawa natin, unang-una sa lifestyle, pwedeng umatake ulit yung sakit. Kaya nga kailangan yung prevention para mabawasan yung atake, mas lumakas yung katawan para hindi na natin madalas maranasan yung atake ng sakit natin. Hindi tayo palaging inom ng gamot kasi yung gamot nga sumisira sa ating kalusugan sa ibang parte ng ating katawan. Kaya ayun, sa susunod na video pag-usapan natin kung paano ko na-overcome yung anxiety, kung paano ako nakaligtas dito. Sige po at kita tayo sa susunod na mga video. Bye-bye!